I also saw in 2026 there was an increase of jobs in the Philippines. I know right now the Philippines is really dry with jobs, but because of what will be going on, the pressure that is going to on the government of the Philippines, I saw the last 6 months of the Philippines. The last 6 months of the Philippines in 2026, I saw many job opportunities. Welcome back sa Timbango YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, mag-live na tayo with evidence. Ako po, maniniwala ba kayo sa hula? Lalo na sa hula ni Rudy Baldwin. Naku, na-interview si Rudy Baldwin, mga kabibig, kung saan tinanong siya kung nahuhulaan ba ni Rudy Baldwin kung sino ang magiging president sa 2028. Naku, may mga binibigay na clue si Rudy Baldwin, mga kabibig. Ikaw na bahalang mag-isip ba kung sino ito. Pero ramdam ko lang ha, disclaimer. Ito lang yung hula ko din. Feel ko si VP Sara. Si VP Sara Duterte ang nahuhulaan ni Rudy Baldwin na magiging president sa 2028. Oo, kabibig, ramdam ko lang. Pero ito ang bad news. Martin Romualdez hindi makaka-attend sa susunod na ICI na investigasyon, hearing, kasi magpapagamot. May operasyon daw. Talaga pa. Sabi ng mga netizen, baka tumakas na si Martin Romualdez. Uy, wag naman pong ganun. Alam naman natin si Martin Romualdez, talagang sabi niya, I am the way, the truth. Ano to, Panginoon na si Martin Romualdez? Pero hindi daw maka-attend si Martin kasi may operasyon daw. Saan? Dito sa Pilipinas or sa labas ng bansa? Dapat sana klaro, no? Kasi kung sabihin natin, may operasyon, may sakit, o for example, may medical operation, dapat sana klaro kung sa Pilipinas ba or sa ibang bansa. Kasi dapat may malaman ng mga tao kasi siya yung highlight eh. Siya yung tinuguri ang mastermind. Nako, hindi mastermind, kabibig. State witness daw yan. O talaga? O eto muna, kabibig ha, ang hula ni Rudy Baldwin. Nako, manghuhula din tayo kung sino ang tawag ito, ang sinasabi ni Rudy Baldwin, mga kabibig. So eto, kabibig, makinig tayo ha. Ha? Sinong nakikita mo ang posible na yan na pumalit? Oo, kahit description, diba? Oo, Siyempre, babae ba to? Babae, lalaki, oo, di ba? Matipuno ang pangangatawan, malaki ang tiyan. Hirap magsuot ng Americana o slim o magandang lalaki ba? Kasi o ano to? yan ay kahit paano, gumaganyan sa iyong may vision na, diba? yan, eh. Sorry, dapat nananahimik ako na napasagot tuloy ako. Sige, Rudy, go ahead. Di ba? Yung lagi tanong eh. Bigay ng clue kung babae o lalaki. Kahit alam ko, basta ito lang yung masasabi ko, itong taong na uupo is maging maayos yung ekonomiya natin kahit naghihingalo siyang bayaran yung mga utang natin. Hala, grabe, naghihingalo bayaran ang utang natin. So, malaki talaga ang utang natin, no, na iniwan ni BBM. Pero maging maganda daw ang ekonomiya ng Pilipinas. Kahit naghihingalo ang Pilipinas, pero talagang mababayaran niya ang utang ng Pilipinas. Sino kaya to? Sabi ko sa kanya, isa siyang taong na mayroong panindigan at batas kamao. Oo. May paninindigan at batas kamao. Oo. Yan ha. Yan ang mga clue ni Rudy Baldwin. Ano sa palagay nyo? Oy, na-excite ka, no? Na-excite ka ba? Na sinasabi ni Rudy Baldwin, oy, may batas kamao. Sino bang may batas kamao? Sino sa hula nyo ang ibinigay na clue ni Rudy Baldwin? A. Mayor Leni Robredo. B. Senator Risa Hontiveros. C. Mayor Vico Soto. D. Congressman Martin Romualdez. Sunod, Congressman Kiko Barzaga. Pang-anim, VP Sara Duterte. Pang-pito, Senator Ping Lacson. Pero yung sinasabi may batas kamao. Sino bang magkaganito-ganito? Nako, let's continue, kabibig. Batas kamao, ha? Oo. Ayun.
Ayun. No comment ako. Ayaw ko magsabing babae siya o lalaki. Ayaw Pero, ko. nag-gets mo ba? Pero alam na rin naman niya na, di ba? Ayaw niya magsabi ng babae o lalaki. Pero siya mismo parang kampante siya na sigurado siya. Oo. Di ba? Ha? Sinong nakikita mo ang... Again. Nasaan ba yun? Ito na. Okay. Ha? Sinong nakikita mo ang posible na yan? Oo, kahit description, di ba? Oo, Siyempre, babae ba to? babae, lalaki. ba? Oo, di ba? Matipuno ang pangangatawan, malaki ang tiyan. Hirap magsuot ng Americana o slim o magandang lalaki ba? Kasi o ano to? yan ay kahit paano, gumaganyan sa iyong may vision na, di ba? Oo, vision yan. Sorry, dapat nananahimik ako na napasagot tuloy ako. Sige, Rudy, go ahead. Di ba? Yung lagi tanong eh. Bigay ng clue kung babae o lalaki. Kahit alam ko, Oo. basta ito lang yung masasabi ko, itong taong nauupo is maging maayos yung ekonomiya natin, kahit naghihingalo siyang bayaran yung mga utang natin. Masasabi ko sa kanya, isa siyang taong na mayroong panindigan at batas kamao. Ganun. No. Oo, batas ka mao, ha? Oo. Ayun. Ayun. No comment ako. Ayaw ko magsabing babae siya o lalaki. Ayaw Pero, ko. nag-gets mo ba? Pero alam na rin naman niya na, di ba? Ayaw niya magsabi ng babae o lalaki. Pero siya mismo parang kampante siya na sigurado siya. Oo. Di ba? Ha? Sinong nakikita mo ang posible na yan? Oo, kahit description. Yun, kabibig, Mike Batas Kamao, ang sinabi ni Rody Balben. So, basahin natin ang mga komento ng ating mga netizen. Walang next Pangulo na dating. Si Marcos pa din ang ating Pangulo. Ito, martial law. Sino bang may sign ng kamao? Si Duterte lang Malamang si Sara na yan. Ito pa. Anong maging maayos ekonomiya natin? Malamang maayos sa utang at lugmok. Maayos na tayo ngayon at nababawasan ang utang natin lately. Nababawasan ba ang utang natin? O mas lumala ang utang ng Pilipinas? Ano ba yan? Sa description pa lang lahat, si Inday Sara na yan talagang batas kamao. Si BBM na yan, maayos trabaho, matigas sa China, lumalaban. Lumalaban niya. Ito tayo, lugmok na lugmok Napaka-safe na sagot. Ako nga noon, nahulaan ko na si Duterte ang ma-president sa 2016 at si BBM naman sa 2022 kasi alam ko ang lakas nila sa mga survey. Usually, na-survey yan Nasabi na niya na, girl, sa ibang interview, comments na lang siya sa time na yan dahil alam na niya, andyan yung tanga na baka mabatikos yung sasabihin niya. Aba, buhay pa pala yung bambansang ay, meron, oo nga, yung anchor na kung saan, oo nga, yung kay sino dito? Marcoleta, yung kung saan, itong anchor na to, ang bumanat, di ba? Oo, yung medyo may conflict sila ni Marcoleta. We want VP Sara kasi personally, he has a strong political will, great and strong woman. Yan mga kabibig Yan ang mga komento ng ating mga netizen na tila ramdam nila kamay-kamao si VP Sara na. Okay. Speaking of kamay-kamao, kaya-kaya ng kamay-kamao itong susunod nating pag-uusapan na si Martin Romualdez mga kabibig. Hindi makakasipot sa ICI hearing kasi anong nangyari kay Martin? Eto kabibig ito ang post ni Kiko Barzaga. ICI stops investigation on Speaker Martin Romualdez due to health reasons. Wow! Mukhang matutupad na ang wish ni Cara David. Grabe naman ang komento. Ayan na yung wish ni Madam Cara David. When his conscience hits him hard. When buying properties and planes, strong condition and healthy pockets. No to ICI, yes to ICU. Ano ba kayo? Huwag kayong ganyan. Diba? Baka talagang malala or kailangan talagang magpagamot ni Martin Romualdez. So kailangan niyang i-reschedule or sabihin hindi siya maka-attend. Wala namang problema kung hindi siya maka-attend. At valid naman yung rason na magpapagamot siya due to health reasons, mga kabibig. Ang malaking tanong, saan siya magpapagamot? Sa loob ng Pilipinas? Sa labas ng Pilipinas? Ano ba talaga? Di ba mga kabibig? May mga, din ito si Congressman Kiko Barzaga. Tignan natin ito, kabibig. Congressman Kiko Barzaga, tignan natin mga post niya. Ito. Hindi ipakukulong ng ICI, kita ba ninyo? Hindi ipakukulong ng ICI si Romualdez dahil nagkasakit.
Ang sarap talaga maging magnanakaw na congressman sa Pilipinas. Uy, sabi naman. Ano naman yan? Ito pa, Mindanao couldn't be like Singapore if it wasn't for the corrupt politicians in the NCR. Hashtag Free Mindanao. Magpapagamot raw muna si Romualdez, bawal pa siyang ikulong. Yun mga kabibig, yun ang mga post ni Congressman Kiko Barzaga na marami ang dito nag-react, marami ang tumawa. Alam niyo naman ang mga netizen, di ba? Palakas ka. Palakas daw si Martin. Ano pang komento yan dito? O ba? Mga sikretong nagnakaw, tapos sikretong investigasyon, resulta lokohan, niloloko pa rin nila ang taong bayan. Kailangan nating mag-rally hanggat wala silang kinukulong. FPRRD nga pinahuli, kinulong at bumiyahe pang dahig kahit may sakit. Bong Revilla na pilay ang paabigla. Zaldico hindi makalakad at may clamp sa leeg. Romualdez nagkasakit bigla. Isang sakong bigas ang ninakaw na kulong. Itong bilyon-bilyong absuelto only in the Philippines. Ito pa. Dapat yung mga tumutulong sa mga kura kongreso ikulong din na madala. Huwag na ikulong, hayaan na lang magkasakit. Ipamahagi na lang lahat na ninakaw nila sa mga mahihirap. So yan kabibig, yun ang mga ilang komento ng ating mga netizen hinggil sa issue. Pero doon ako na-intriga sa sinabi ni Rudy Baldwin na batas kamao, kamay kamao. Sino kaya yung kabibig, no? Who do you think ito yung sinabi ni Rudy Baldwin? Ako ramdam ko si VP Sara. Ikaw, sino ang komento mo? Kasi ramdam ko talaga na si VP Sara ang susunod na presidente 2020. Kasi wala namang malakas na pwedeng ikalaban ni VP Sara. Kung si Risa Hontiveros, mababa naman ang trust rating. Si Bam Aquino, parang takot si Bam. Diba, sino ba? Si Trillanes, lalong walang boboto kay Trillanes. Ewan ko ba? Baka mag-zero yan sa Mindanao. Sino bang pwede? Si Livis, sino ba yun? Si DPWH Secretary Vince Dizon daw. Sabi nila, tatakbo daw presidente. Minomold daw, pinapabango ang pangalan ni DPWH Secretary para daw marami ang may gusto sa kanya. At posible daw ito yung gagawing pangkontra kay VP Sara. Ay, nako. Kung ano-ano mga nilalabas ngayon. Pero ramdam ko talaga, si VP Sara yung hula ni Rudy Baldwin. Ano sa palagay ko, Pibig? May propesiya na naman na di umano sa 2026 ay uupo na si VP Sara as bagong presidente ng Pilipinas. Well, excited tayo kung mangyayari yan kasi ang mga propesiya, kabibig, pwedeng magkatotoo, pwedeng hindi. Pero sa nangyayari ngayon sa bansa natin, posible kayang mangyayari na uupo si VP Sara bilang bagong presidente? Nako, may propesiya din na 2 mataas na opisyal sa Pilipinas ang magre-resign. Yung isa daw ay naka-resign na. Yung isa, palapit na. Nako po. Ito kasi live video ni Perez ND. Sabi niya sa 2026 magkaroon ng babaeng presidente ang Pilipinas na maghaon sa kahirapan ng bansa. At sa 2026, ang Pilipinas ay magkakaroon ng maraming trabaho dahil sa kanyang magandang pamumuno. Sino kaya yung babaeng yun? Si VP Sara nga ba ang nakita sa propesiya ni Perez ND? Abangan. Pero alam nyo kabibig, pag sa latest survey ba, 70% wanted to have a snap election. At masya kakabibig, kung ngayong araw na ito ang snap election, mananalo si VP Sara. At alam mo ba kung sino ang gusto ng kabilang kampo? Si Leni. So VP Sara versus Leni Robredo. Kabibig, nasaan na si Risa? Akala natin malakas si Risa na oposisyon or malakas si Risa para panglaban ni Sara. Bakit si Leni pa rin ang gusto ng mga kakambing? Baka itong si Risa, nag-ambisyon? Well, Risa is not closing her doors for the opportunity na posible siyang pipiliin na
tatakbong presidente para sa kanilang hanay. Pero the people already spoken. Kung ngayon ang snap election, walang Risa Hontiveros na mananalo. It's either between VP Sara and Leni Robredo. Pero ang mananalo, si VP Sara. So ito kaya ang sagot sa propesiya na si VP Sara ang posibleng uupo sa 2026. Sa madami na ngayon na mga anti-Marcos rally na ginawa ni Kiko Barsaga kagabi. Puro na lang anti-Marcos rally, Marcos resign. What if itong first step na ginawa ni Kiko Barsaga ay masusundan pa ito ng maraming beses at maraming tao na ang sasali? Sisigaw ng Marcos resign. Nako po, delikado iyan. So ito kami panood tayo sa video na trending ang pinag-uusapan ito. Watch this video. Seeing God bringing that woman, increasing that woman in leadership in the Philippines. Thank you, Holy Spirit. And the last thing that I saw in the Philippines is I saw more revival. I saw God raising prophets, pastors, teachers, evangelists. She's your current vice president? Wow. I did not know. I did not know that you guys have a woman who is a vice president. Wow. I saw the Philippines have a great leader. And I saw a lady. My friends, pray for the nation of the Philippines. God has a great plan for the people of the Philippines.